Water cannon ng China na ginamit sa mga barko ng Pilipinas pwede daw ikamatay kung direktang tumama sa tao. Nakatanggap ng panibagong panghaharas mula sa China ang mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay matapos na bombahin ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ay sa kasagsagan ng ikinakasan nitong maritime patrols sa bahagi ng katubigang malapit sa Bajo de Masinloc Shoal. Ayon sa dating pahayag ni Senator Robin Padilla, bakit nga ba hindi tayo gumaganti ng water cannon din sa China? Binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko nang sinabi, ba't hindi tayo mambomba din ng tubig? Bakit ba lagi na lang, tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon? Ba't wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang din tayo? Naduduwag nga ba ang Philippine Coast Guard sa kabila ng may nagaganap na pagsasanay na balikatan ang mga sundalong Amerikano at Pilipino? At bakit nasabi ng PCG na nakamamatay ang ginawang pambomba ng tubig ng China kung sa tao ito direktang tumama? Yan ang ating aalamin. Mula April 29, 2024, naglayag na magkasama ang barko ng BIFAR na BRP Datu Bancao at Philippine Coast Guard BRP Bagakay. Ang layunin ng kanilang paglalayag ay upang mag-maritime patrol sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal sa isang resupply mission at magbigay ng ayuda. Sa una ay maayos naman ang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas. Pero nang ito ay nakarating sa paligid ng Panatag Shoal, bigla silang sinundan at hinarangan sila ng magkasanib na puwersa ng CCG o Chinese Coast Guard at China Militia Vessels. At nang nasa entrada na ang mga barko ng Pilipinas, biglang binugahan ng tubig mula sa Chinese Coast Guard. Unang binomba ng tubig ng CCG 3305 ang BRP Bancao. At nang makalapit na ang BRP Bagakay ay tsaka na ito sa bayang binomba ng Chinese ships na CCG 3105 at CCG 5303. Pinuntirya nila ang Philippine Coast Guard at ang BRP Bancao. Sa loob ng barko, ramdam ang epekto ng pag-water cannon ng China. Napakalakas. Umuga at naggewang-gewang ang BIFAR vessel. Habang nagbubuga ng tubig mula sa China, nabangga naman ang BIFAR vessels ng Chinese Coast Guard. Sa aerial view, makikitang sabay at pinagtulungan ng dalawang barko ng China ang Philippine Coast Guard halos kaliwa at kanan. Sa ulat, direktang tinamaan ng water cannon ang starboard astern ng BIFAR vessel. Bukod dito ay ginamitan din ng dalawang barko ng CCG ng kanilang J-Stream water cannon ang mga barko ng PCG mula sa magkabilang gilid. Halos nasa 100 feet lang ang layo ng PCG sa entrada ng Panatag Shoal nang magbuga ng water cannon ang Chinese Coast Guard. Sa lakas ng pagbuga nito ay nasira ang railings at canopy ng PCG vessels. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, bago naganap ang insidente ng muling pambobomba ay nagsagawa muna ng dangerous maneuvers at obstruction ang 4 na mga barko ng CCG at 6 na barko ng Chinese Maritime Militias. At ang ginawa ng China na pagbuga ng malalakas na tubig, mga sita sa mga barko ng Pilipinas at mga pinsala ay nagsisilbing katibayan na malakas ang pressure ng tubig na ginamit ng China sa kanilang pinakabago at napakatinding panghaharas sa mga barko ng ating bansa. At ayon pa kay J. Tariela, hindi armed attack ang panibagong panghaharas na ginawa ng China sa Pilipinas. Dahil wala naman daw pinag-iba sa mga ginawa dati ng China na pambobomba ng tubig. Pero itong huli ay siyang napakalakas na pressure o buga ng tubig na ginamit ng Coast Guard ng China. Water cannon pa rin naman ang ginagamit ng China. The only difference perhaps, they are increasing the PSI, the pressure of the water. Dagdag pa ni Tariela, pwede itong ikamatay ng tao kapag direktang natamaan
ng napakalakas na pressure na ibinuga ng tubig. We're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon. Obviously, that would be very fatal. Bukod dito ay naglagay din anya ng floating barrier ang CCG sa lugar na may habang 380 meters na sumasakop naman sa buong bukana sa BDM Shoal na naglilimita sa access ng mga Pilipino sa naturang lugar. Bakit nga ba ginawa ito ng Chinese Coast Guard? Ayon sa Chinese Coast Guard, ginawa lamang nila ito dahil nang himasok daw ito sa di umano'y sakop nilang isla na tinatawag nating Panatag Shoal na sakop pa rin ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Nanindigan pa ang China sa kanilang ginawa. Sa isang pahayag, sinabi nilang in-expel daw talaga nila ang mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Samantala, sa kabila ng panggigipit at mapanuksong aksyon ng Chinese Coast Guard, kapwa nanindigan ang PCG at BFAR vessels at ipagpapatuloy ang kanilang maritime patrol kasabay ng pagtiyak na hindi sila mapipigilan at magpapatuloy sa pagsasagawa ng kanilang mga lehitimong operasyon upang suportahan ang mga mangingisdang Pilipino at matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa huli, nangako ang PCG na di sila magpapatinag sa kanilang mandato na magsagawa ng mga lehitimong operasyon para suportahan ang ating mga kababayan at mga mangingisda sa resupply mission. Sa kabila ng paulit-ulit na panghaharas ng China sa ating mga barko, bakit hindi tayo gumaganti? At ang matindi pa dito, tayo ay binubuli sa sarili nating teritoryo. Ayon kasi sa ating mga opisyal, hindi daw magiging pasimuno ang Pilipinas upang lalong lumala ang tensyon sa West Philippine Sea at mananatiling propesyonal ang bansa sa pagtrato sa China alinsunod sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maingat pa daw na pag-aaralan ng Task Force for the West Philippine Sea ang mga susunod na hakbang. Samantala, habang ginaganap ang balikatan exercises, 3 barko ng China ang sumusunod at nagmamatsyag sa ginagawang pagsasanay ng mga sundalong Amerikano, Pransya at Pilipino. Ano ang masasabi mo sa marahas na aksyon ngayon ng China sa mga barko ng ating bansa? At bakit ganoon na lang ang pagpipilit na angkinin ang buong South China Sea? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!